Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muling binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Tayo po sana ay pabigyan ng pagpapala ng kaalaman at pangunawa. Dahil hindi po natin matatawaran ang aral na ibinibigay po ng rabay at ako lamang po ay mensahero sa mga aral na ipinapadala ng ating rabay. At bawat isa po sana ay magkaroon ng pagpapala ng karunungan at kaunawaan sa ating ama at sa ating rabay na maunawaan natin yung kwento ng aral ng rabay at ito po ay maibuhay po natin. Kung kayo po ay kasama ko kanina nanood ng video tungkol po sa paghihirap na ibinigay ng mga tao sa ating rabay na alam po natin yung kwento, ito'y isinulat na mangyari para sa kanya at ito ay dahil sa ating mga naging kasalanan. At ang gusto kong ipaunawa sa atin yun pong paghihirap ng rabay na at the end of the day, namatay po siya sa tulos. And then makikita po natin na yung last part po ng video ay muli po siyang nabuhay. Ang aral po ng ating rabay ito po yung pangatlong kwento, yung summary na kwento ng rabay na sinimulan niya 3 Sabbaths ago, na yung una niyang aral why he was born, bakit siya ipinanganak dito sa lupa. And then yung nakaraan bakit siya namatay, para kanino. And then ngayon naman bakit siya nabuhay. Now, alam po natin na yung hirap na inabot ng rabay ay hindi ito para sa kanya dahil sa kanyang naging kasalanan, dahil alam natin ang kwento na wala siyang naging kasalanan. Walang maisusulat na kasalanan against na ginawa niya. Pero ayon dito sa aklat ng Isaias, chapter 53 verse 5, ito yung dahilan kung bakit ganun na lamang ang hirap na inabot ng rabay. Isaiah 53 verse 5, sabi niya dito, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Yun po yung dahilan na ganun na lamang ang hirap na inabot ng rabay, hindi po dahil sa kanyang ginawang kasalanan, kundi dahil po sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay. Alam po ba niyo kung ilang hagupit ang inabot ng rabay? 39 slash. 39 slash po. At dahil po sa mga hagupit na yun, sabi niya, tayo ay nagsigaling. Ito ang dahilan kung bakit nasulat ang sinasabi ng ating Ama doon sa aklat ng Yohanan, chapter 3, verse 16. Ito pong dahilan kung bakit nasulat ang John chapter 3:16, dahil sa hirap na inabot ng ating rabay. Na ito naman ay pangako sa atin na nanood, nanampalataya, at hindi natin naiwasan ng umiyak. Dahil alam natin na ang ating rabay ay naghirap para sa atin. Sabi po niya dito sa John chapter 3 verse 16 na maalala ko, ito ay narinig ko kanina kay kapatid na Teresa. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng ating Amang Yahweh sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ito po yung kwento. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maunawaan at paminsan-minsan panuurin natin ang paghihirap ng rabay para makita natin yung sukdulan na hirap na inabot ng rabay, para pahalagahan natin ang pagkakataong ibinibigay niya sa atin. Alam po ninyo, every time na may mga kapatiran po tayo na nababalitaan ko na hindi napapanuto sa buhay, ako po'y naiiyak.
Dahil parang naalala ko, parang walang silbi yung hirap na inabot ng rabay. Walang silbi yung 39 na latay na ibinigay sa rabay. Ay alam po ninyo, kung maalala po yung nakaraan, sabi ko sa inyo, sino man po sa inyo ang gustong pumunta na hindi makakapag-partake ng Passover, kung may magagawa po tayong tulong sa bawat isa, gawin po natin. Obligasyon po natin iyon sa ating sarili at obligasyon natin sa ating mga kapatiran na sila'y makarating sa itinakdang araw at itinakdang oras at lugar para sa pagpapartake ng Passover. Ito po'y ibinigay sa atin na alalahanin natin. Sabi nga niya, sino ang makakaalala sa pangyayari sa buhay niya? Sino po bang makakaalala kundi po tayo? Alalahanin po natin ang hirap ng rabay. Sabi niya, dahil narito yung aking pag-asa. Dahil sinabi ng Ama na ang sino mang sumampalataya na ang rabay ay nabuhay at namatay para sa atin, ay magkakaroon din ng katulad na buhay na ibinigay ng Ama sa kanya nang siya ay nabuhay na maguli mula sa patay. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan mabuhay na maguli ang rabay para may patutuo yung pag-asa na ibinigay ng Ama sa atin na sinabi niya na ang sino mang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung kapangyarihan ng rabay na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. Sabi nga dito sa John chapter 10, Yohanan chapter 10, verse 17 and 18, ito ang sinabi ng ating rabay na alam niyang mangyayari sa kanya. Chapter 10, verse 17 and 18. Ito po ang sabi niya. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Yun po yung kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Ama. Yun po yung kautusan ibinigay sa kanya ng Ama. Na kung mamarapatin niyang ibigay ang kanyang buhay para sa tao na nilikha ng Ama na kanyang wangis, siya lamang po ang magsasabi sa kanyang sarili kung ibibigay niya ng kusa o hindi. Binibigyan po siya ng Ama ng free will, na kung mamamatay siya, meron din siyang kapangyarihang mabuhay na maguli. Pero nasa kanya pa rin po kung pahihintulutan niya na mamatay siya dito sa lupa. At nabasa po natin ang kwento. Tinanggap po niya ang kautusan sa Ama na mamatay para sa kanyang mga kaibigan. Alam po natin ang kwento, ano po? Sabi nga ng ating rabay, sabi niya, there is no greater love than this. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig, sabi ng ating rabay, na ibibigay mo ang iyong sarili, ang iyong buhay para sa isang kaibigan. At tayo po ay itinuring na kaibigan po ng rabay. Kaya sabi niya, sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. Kusa po niyang ibinigay ang kanyang buhay, kaya nakita po natin na siya nalagutang sa tulos. At ito po yung kwento ng rabay sa araw pong ito. Yung dahilan kung bakit namatay siya sa tulos at kung bakit kailangan niyang mabuhay na maguli. Ito po yung pag-asa po natin. Kaya sabi po niya rito sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 21, ito po yung kwento ng rabay tungkol sa ginawa po niya, at ito po'y isinulat ng mga apostol para maunawaan natin ang kwento ng kanyang buhay. Sabi niya dito sa pangalawang Korinto, nasulat ni Apostol Saulo sa mga taga-Korinto, pangalawang Korinto chapter 5, verse 21. Sabi niya, yamang hindi siya nakakilala ng kasalanan. Sino ang sinutukoy dito ni Saulo? Ang ating rabay. Now, alam po natin ang kwento na ang kamatayang kinanggap po ng rabay ay para lamang sa mga makasalanan. Alam po natin ang kwento. Ang sumpa ng kasalanan ay ang kamatayan. Yun po yung sumpa. Yun po yung kabayaran ng kasalanan.
Kaya po ang tao ay mamamatay dahil ang kasalanan po natin ay tinanggap natin sa ating ninunong si Adan. Kaya po ang tao ay mamamatay dahil sa sin virus na minana ng ating mga katawan sa ninuno nating si Adan. Kaya ang kasalanan niyaon ay tinanggap din ng rabay nang siya ipinanganak dito sa lupa. Alam po ng rabay na the moment na siya po'y ipapanganak dito sa lupa, alam po niyang siya mamamatay balang araw. Pero hindi po normal na kamatayan dahil ipinatong sa kanya ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya sinasabi ni Saulo, yamang hindi siya nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. Para kanino? Dahil sa atin. Yun po tandaan po natin. Kaya once in a while, kailangan nating panuuri ng paghihirap ng rabay para maalala natin ang kwento ng ating buhay, para pahalagahan natin kung anong hirap at anong kabayaran ang ibinigay ng rabay para sa atin. Inari niya ang kasalanan dahil sa atin. Bakit? Upang tayo na inako ng rabay sa kasalanan, ay maging sa kanya ay katuwiran ng Ama para daw tayo maging matuwid sa harap ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Ito po yung, ito lamang po yung paraan para makabalik tayo sa Ama. Na makita ng Ama na tayo ay wala ng kasalanan. At ito'y nangyari ng pagbayaran ng ating rabay ang ating mga kasalanan sa krus. Kaya dito po natin mauunawan, mga kapatid ko, na kailangang mabuhay na maguli ang rabay para may pag-asa ang mga sumasampalataya. Kaya sabi ni Apostol Pedro dito sa chapter 2 verse 22, inuulit-ulit ng mga apostol yung ginawang pagpapasakit ng rabay. Inalala nila at kailangan din nating alalahanin. Kaya every time po na tayo po ay makakaisip na gumawa ng kasalanan, balikan po natin ang kwento ng rabay. Yung paghihirap po niya, ikintal po ninyo sa inyong mga puso ang paghihirap na ginawa ng rabay para every time po na tayo po ay gagawa ng kasalanan, maaalala natin na ginagawa nating uli ang ginawa ng rabay. Tayo na yung gumagawa noon uli sa rabay. Tandaan po natin. Kaya kailangan po nating panuurin paminsan-minsan, maunawaan ng kwento. Dito sa unang Pedro chapter 2 verse 22. Unang Pedro chapter 2 verse 22. Sabi niya, nang siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man na daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Now, nakita po natin kanina ang ginawa sa kanya, pero wala tayong narinig na salita mula sa kanyang bibig, ni hindi siya nagbala o nagbanta. Nakita natin, in awe, ang mukha ni John, ang mukha ng kanyang inang si Maria, ang mukha ni Maria Magdalena, ang pagsisising mukha ni Pedro. Nakita po natin yan kanina sa pinanood nating video. Hindi sila makapaniwala yung hirap na inabot ng rabay. At alam nila na walang naging kasalanan ng rabay. Naway maalala din natin yung kwento. Now we are going to stand in awe kapag maalala natin ang rabay, lalo na't kung tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kung umiiyak po tayo, sana mas umiyak po tayo pag tayo po'y nakagawa ng kasalanan dahil nabigo
o binigo natin ang rabay sa kanyang kamatayan sa tulos. Unang Korinto chapter 15 verse 13. Unang Korinto chapter 15 verse 13. Ito po sabi. Kaya kailangan po nating maunawaan ng kwento ano po. Para lalo nating maramdaman yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Kung what is at stake sa ating pananampalataya. Bakit tayo nananampalataya? At bakit dito tayo nananampalataya sa totoong pananampalataya? Ano ba yung nakataya? Yun po, tandaan po natin. Dahil maraming pananampalataya naglipa na dito sa lupa. Sa huling pagbibilang ko, halos aabot siya ng 5,000 na pananampalataya dito sa lupa. Now, isa lamang ang tunay na pananampalataya, ang nananampalataya sa tunay na Ama at sa tunay na Anak. Tandaan po natin ano po, kung what is at stake, kung sino ang namatay sa tulos, doon po tayo manampalataya. Ano po? Unang Korinto chapter 15 verse 21. Sabi po niya rito, Unang Korinto chapter 15 verse 13, kakusana. Verse 13 ng Unang Korinto. Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay ang Mesyas. Now, kung walang pagkabuhay na maguli, kung tayo ay mamamatay dito sa lupa, at walang pagkabuhay na maguli, abay sayang ang pananampalataya po natin. Sayang yung ating pagpipigil. Sayang yung ating mga luha pag nakikita natin ang paghihirap ng rabay. Sayang yung pagtitiis natin kapag nakikita natin ang ating mga anak. Kung hindi binuhay na maguli ang rabay, walang silbi ang ating pananampalataya, mga kapatid ko. Kaya sabi ni Apostol Saulo, at kung ang Mesyas ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. That is true. Now, hindi nyo kami binabayaran na mangangaral para mangaral. At alam po natin na ganoon ang sakripisyo ng ating mga pastor at mga dikon. Pero maligaya po kami sa aming ginagawa. Kusang loob po namin ginagawa. Bakit? Dahil ang hinihintay po namin kabayaran balang araw ang pagkabuhay na maguli na ibinigay ng Ama sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yun pong aming hinihingi din kabayaran balang araw. At alam po, ganun din po kayo. Yung pagpapagal na ginagamit, yung pagtitiis na ginagamit, yung sakripisyo ninyo sa pakikinig sa aral, kapag may Bible study, kapag may women's ministry, kapag may men's ministry, sa pagkimkim ng inyong mga galit, yung pagpipigil sa inyong mga sarili. Yun din po yung dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Bakit? Dahil sa pag-asa na ipinangaral ng mga apostol at sinabi ng ating rabay na ang sino bang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Kaya sabi ng mga apostol, kung hindi na buhay na maguli ang rabay, walang silbi ang aming pinapangaral sa inyo, sabi ng mga apostol. At wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Walang kabuluhan. Sabi nga ni Pastor Isaac, if you want to go to hell, sabi niya, go first class. Totoo yun. Kung walang buhay na walang hanggan, abay lahat na tayo pumunta na ng hell first class. Pero hindi po ginawa ang impyerno para sa atin. Hindi po ginawa ang impyerno para sa mga nakikinig po sa inyo. Hindi ginawa ang impyerno para sa tao. Ginawa ang impyerno para sa mga demonyo at sa mga anghel na tumalikod sa Ama nung una.
Pero dahil sa pagtalikod ng tao nang dumating ang pananampalataya sa Rabbi Yeshua HaMashiach na siyang bugtong na anak ng Ama na namatay sa tulos, then, ang sabi niya, silang lahat ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy dahil sa hindi nila pananampalataya. Ito ang ipinapangaral ng Apostol Saulo upang magkaroon ng katuturan at kahalagahan ang ating pananampalataya. Kailangang ipangaral na ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach ay nabuhay na maguli. Ano po? Kailangan. Verse 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay ang Mesyas. Ito yung patotoo. At aral na gusto nating marinig na balang araw lahat ng mga patay na nabuhay at nananampalataya sa Rabbi ay bubuhayin muli sa araw ng pagkabuhay. Sabi pa niya, at kung ang Mesyas ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Inulit niya uli. Kayo nga'y nasa inyong mga kasalanan pa. Now, bakit? Bakit kailangan nating maunawaan na ang Rabbi ay nabuhay na maguli? Ito, verse 18. Verse 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Mesyas, at ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tama po. Kung walang buhay na maguli. Sabi na Apostol Saulo, tayo ang pinakakawawang nabuhay sa lupa. Bakit? Dahil pinigilan natin ang ating sarili sa lahat ng mga gawang makasanlibutan at umaasa tayo sa pag-asa na isang araw tayo bubuhayin na maguli. Pero kung ang pag-asa natin ay hindi magkakatotoo, anong nangyari? Tayo ang pinakakahabag-habag na nabuhay dito sa lupa. Pero salamat sa Rabbi. Salamat sa banal na Espiritu ng Ama, isinulat ng mga apostol na ang Rabbi ay nabuhay na maguli. Ang Rabbi ay nabuhay na maguli. Now, dahil sa pagkabuhay na muli ng Rabbi, at ito yung pag-asa natin na ating kinakamtan at ibinabandila sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagpipigil sa ating sarili. Kaya sabi dito sa Roma, chapter 6, verse 12, ito yung kwento kung bakit tayo nagpipigil. Dahil sa pagtitiwala sa Rabbi, na balang araw, tayo ay magiging katulad niya. Roma chapter 6 verse 12, sabi nga niya, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag nawang kasalanan ang maghari dito sa katawang ito. Now, ang katawang ito ay mamamatay. Alam natin ang kwento. Pero wag daw nating paghariin na ang katawang nating ito ay pagharian ng kasalanan. Bakit? Now, tandaan natin ang kwento. Binili na ng Rabbi ang ating sarili nang siya'y mamatay sa tulos. Yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. Na tayo ay binili ng kanyang dugo at laman. Tandaan po natin, ano po? Yung kwento na tayo ay binili na ng Rabbi ng kanyang dugo at laman, at kung tayo'y binili na ng Rabbi, anong sabi na po sa Saulo, huwag maghari ngayon sa inyong sarili ang kasalanan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita, upang kayo'y magpaalipin sa kasalanan. Pinatay na ninyo ang kasalanan nang kayo ay mabautismuhan sa pananampalataya. Pinatay na natin ang kasalanan. Inihiwalay na natin ang ating sarili sa gawang makasanlibutan the moment na tayo'y nanampalataya.
Kaya nga nasusulat na nang tayo'y manampalataya, tayo'y inilipat na mula sa mga patay, patungo sa mga buhay. Ito yung pag-asa natin. Na nang tayo manampalataya sa Rabay, nang may bautismo sa atin ang tunay na pangalan ng Ama at ang tunay na pangalan ng ating Rabay Yeshua HaMashiach, at ito'y ibinuhay natin at ibinubuhay hanggang ngayon, tayo'y inilipat na mula sa patay patungo sa buhay. Kaya sabi ng Apostol Saulo, hindi pwedeng mangyari na ang inyong katawan ay gumawa pa rin ng kasalanan. Kaya sabi niya dito sa verse 13, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap. Mga sangkap, kamay, tainga, mata, bunganga, paa, at kaisipan. Ito yung mga sangkap po natin, ano po? Huwag nating gamitin ang ating mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya sabi nga natin maalala sana natin ang paghihirap ng Rabay kung tayo po ay gagawa na ng kasalanan. Maalala sana natin ang Rabay. Lalo na ang dilag ito. Lalo na ang mga matang ito. Lalo na itong kaisipang ito. Maalala sana natin. Magplaster sana sa ating mga imagination ang nakita nating videong paghihirap ng Rabay pag tayo po'y nakakaisip na gumawa ng kasalanan. Yun pong dahilan kung bakit kailangan nating panoorin paminsan-minsan. Kaya sabi ng Apostol Saulo, huwag ninyong gamitin ang mga sangkap ng inyong mga katawan sa paggawa ng kasalanan. Bagkus, sabi ng Apostol Saulo, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Ama na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Ama. Now, we have the opportunity, meron tayong pagkakataon ngayon, mga kapatid ko, na mag-turn around 180 degrees sa ating mga nagawang kasalanan. Baguhin natin yung ating buhay. Kaya, etong dahilan kung bakit tayo may Passover once a year para maalala natin ang kwento ng Rabay kung hindi man natin kayang alalahanin araw-araw. Although supposedly, gagawin natin ito araw-araw. Naalalahanin natin ang paghihirap ng Rabay. Pero kung hindi man natin siya maalala araw-araw kahit papaano, kung aabutin tayo ng pagkakataon at kagustuhan ng Rabay na makita natin ang kanyang araw ng Passover, gawin po natin para maalala natin ang ating, anong sabi ng ating Rabay sa paghuhugas ng ating mga paa? Ito'y gagawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Anong sinabi ng Rabay sa unang Korinto? Pag tayo'y kakain ng ubas, ay kakain ng tinapay at iinom ng ubas, gagawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. That is the reason why, mga kapatid ko, napakahalaga na ipagdiwang natin ang Passover ng Rabay. Ano po? Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Purihin nawa ang Elohim at Ama ng ating Rabay Yeshua HaMashiach, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Hallelujah! Kailan tayo ipinanganak? Sa buhay na pag-asa nang tayo po ay manampalataya sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Nang maunawaan natin na ang Rabay ay namatay para sa atin. Nang maunawaan natin na kailangan nating ibuhay ang buhay ng Rabay. At kailangan tayong manampalataya to the end para makamit natin balang araw ang buhay na walang hanggan. Kaya this time, tayo na po dapat ay nabubuhay
sa buhay na pag-asa. Sa buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Rabbi Yeshua sa mga patay. Yun po yung pag-asa natin. Kaya, yun dapat yung ating maging goal. Na sa paggising natin, mamatay man ang ating katawan. This body, ang katawang ito'y mamamatay. Pero umaasa tayo na paggising sa atin ng Ama, ay buhay na walang hanggan ang ibibigay sa atin at hindi ang dagat-dagatang apoy na siyang magiging parusa ng mga hindi nananampalataya. Sana po ay magkaroon tayo ng pangunawa po na iiwas natin ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan. Paano po natin ito gagawin? Unti-unti po. Turuan natin ang ating sarili mula sa aral na naririnig po natin. Biyernes pa lang ng hapon, ihanda na natin ang ating sarili na bago paglubog na ng araw, tayo na po ay at peace sa ating mga tahanan. At peace sa ating mga mahal sa buhay. Pati yung ating mga anak is at peace na tayo po ay magdiriwang ng kanyang Sabat. Yun po yung una nating titingnan. Doon magsisimula yung kapahingahan ng ating mga katawan. Physical na pangangatawan sa sanlibutan. Yun po yung una. And then, unti-unti yung ating kaisipan. Hilingin po natin sa ating Rabbi na baguhin ang ating pamumuhay. Ano po? Kaya sabi na dito sa verse 5, na sa kapangyarihan ng Ama ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Para saan? Sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. This is our last moment on earth. Ito na po yung huling panahon natin. Ano po? Dahil wala nang darating pang panahon sa atin. Our life on earth, malapit na po yung ending. Nakikita natin, kung hindi man natin makita sa ating panahon, ang pagdating ng Rabbi, maaaring sa ating mga anak o kaya sa ating mga apo. Ano ang dahilan? Bakit kailangan nating maunawaan ng kwento ng Rabbi? Para ipaunawa din natin sa ating mga anak at mga apo yung kwento na narinig din natin. Dahil alam natin ang kwento ng pananampalataya ay magsisimula sa pakikinig and then sa pagbabasa. Yun po yung kwento. Kaya kailangan nating maunawaan yung kwento. Para kung hindi man makita natin sa ating buhay yung pag-asa na ipinaunawa sa atin ng ating Rabbi, ipapaunawa natin ito sa ating mga anak. Ano po? Verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagagalat. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, again it is true. Ang ating pananampalataya ay hindi walk in the park. Hindi po siya walk in the park. Hindi po siya full of roses. Hindi daw po siya roses dahil matinik. Hindi po lahat ay flowers. Hindi po lahat ay patag. May mga pagsubok tayong daraanan paminsan-minsan sa buhay natin, pero ito'y ipinangako sa atin na ito'y ating mapagtatagumpayan. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, ito yun, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan. Saan? Sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal. Para saan? Sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. So ang lahat ng ating pagpapagal din pala sa pananampalataya ay para sa kaluwalhatian ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. It is just fitting. Ito lamang po ay nararapat dahil kung ang Rabbi ay namatay para sa atin, then nararapat lamang po na bilang kabayaran sa pagkamatay ng Rabbi sa tulos, ay ibigay naman nating bayad ang paggawa
sa mga kautusan ng Ama at ng ating Rabbi Yeshua na iiwas natin ang ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan upang tayo ay maging righteousness o maging katwiran ng Rabbi para sa Ama. Upang hindi mawalang silbi ang kamatayan ng Rabbi. Tayo po yung bunga ng kamatayan ng Rabbi. Dahil kung tayo po ay gagawa ng kasalanan, mamamatay din po tayo at the end of the day. Para ke at namatay ang Rabbi. Sayang ang paghihirap na ginawa ng Rabbi. Parang sa ating mga magulang, ano po? Nagpakahirap tayo para sa ating mga anak. Halos gawin nating 24/7 ang paghahanap buhay para sa kanila. Ang sabi na, ginamit natin ang araw sa gabi at gabi sa araw. But at the end of the day, sasayangin lang ito ng ating mga anak. And then sasabihin natin mga magulang, ang anak ba ay naging karapat-dapat sa paghihirap nating mga magulang? Sasabihin natin hindi. Ganun din ang mararamdaman ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach kung hindi natin bibigyang kahalagahan ang kanyang kamatayan dahil sa patuloy nating pagsalangsang sa kanyang mga kautusan. Ganun din po yung mararanasan natin na tayo po ay masasabihang mga mga anak na walang turing o tinatawag nating alibughang anak na tinalikuran ang kanyang rabay dahil hindi siya nanampalataya at siya nagpatuloy sa kanyang buhay sa paggawa ng kasalanan. Huwag naman po sana Huwag naman po sana. Roma chapter 8 verse 1. Roma chapter 8 verse 1. Ito pa po yung ating pag-asa. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Mesyas. Wala na daw pong condemnation sa atin. Wala na daw pong, ano ba yung condemnation na pinag-aralan natin? Wala na pong paghuhusga. Wala nang husga na natitira sa atin dahil at the end of the day, wala nang magkukundim sa atin. Meaning, walang magtuturing sa atin na tayo'y gumagawa ng kasalanan. Walang magtuturing sa atin na tayo ay nagkulang sa paggawa ng kautusan. Walang magkukundim sa atin. At walang magsasabing tayo ay deserving sa dagat-dagatang apoy. Wala pong magsasabi noon sa atin. Bakit? Dahil tayo ay nakay Yahshua Messiah. Meaning, nabubuhay tayo sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sabi niya, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hindi na kasi tayo lumalakad pa ayon sa laman. Ito po ang tamang eksplanasyon ng chapter 8, verse 1. Na tayo na po ay walang husga, wala nang kahatulan sa dagat-dagatang apoy dahil tayo'y pag-aari ng Rabbi Yeshua HaMashiach. Pero sino ang inaari lamang ng ating Rabbi? Yung mga nabubuhay sa Espiritu at hindi nabubuhay sa laman. Yun po yung hindi maipaliwanag ng iba sa kanilang kwento. Na sinasabing, husto na yung manampalataya. Kinalimutan yung dalawang istansa na sinasabing, hindi nabubuhay ayon sa laman. Yun po yung tinanggal. Pero sa pangunawa na ibinigay ng Rabbi, hinuhusto ng Rabbi na tayo ay hindi dapat mabuhay sa laman upang tayo'y masabihang pag-aari tayo ng Rabbi Yeshua HaMashiach at hindi na tayo huhusgahan pa kahit kailan. Yun po yung kwento. Kaya walang makapaghuhusga sa atin. Walang maisasakdal ang demonyo sa atin na laban sa kautusan. Walang maisasakdal ang demonyo sa atin.
Dahil nasusulat, ang demonyo o ang diablo ang nagsasagdal sa atin araw at gabi sa harapan ng Ama. Pero salamat sa pagkamatay ng Rabay at pagkabuhay na maguli, mayroon tayong tagapamagitan. At dahil sa ating Rabay Yeshua HaMashiach, walang pwedeng humatol sa atin. Bakit? Dahil ibinubuhay natin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Bakit? Dahil inaalala natin ang kahirapan niya nang siya mamatay sa krus. Yun po yung kwento na gustong ipaunawa ng Rabay. Kaya kailangan nating maunawaan kung bakit namatay siya at nabuhay na maguli para sa atin. Gawin nating personal para sa atin. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Colossus chapter 3 verse 1. Colossus chapter 3 verse 1. Kung kayo nga, sabi ng Apostol Saulo, bagamat ito'y sulat niya sa mga taga-Colossus almost 2,000 years ago, babasahin ko sa inyo at para bang si Saulo ay nagsasalita sa atin, sabi niya, kung kayo nga, sabi ni Saulo, ay muling binuhay na kalakip ng Mesyas. Now, ang Rabay ay nabuhay 2,000 years ago. At kung kayo, sabi ni Saulo, ay nabuhay na maguli, nakasama ng Rabay, kailan tayo nabuhay na maguli? Again, nung tayo po'y manampalataya sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. The moment po na tayo po'y nanampalataya, namatay po tayong kalakip ng Rabay, and at the same time, tayo po'y nabuhay na maguli. Nang tayo po'y inubog sa tubig, that's when we die nakasama ng Rabay. And the moment nang tayo po'y iniahon sa tubig, that's when we live and risen from the dead. Ganun po tayo namatay at ganun tayo nabuhay na maguli. Dahil, again, sa pananampalataya natin sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Kaya sinasabi ni Saulo, kung kayo nga ay nabuhay na maguli, nakasama ng Rabay, anong sabi ni Saulo? Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Hanapin ninyo kung anong kagustuhan ng ating Ama nga sa langit. Anong sabi ng Rabay sa kanyang itinurong panalangin sa mga apostol? Ama naming nasa langit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dyan sa langit hanggang dito sa lupa. Hanapin daw natin yung kalooban ng Ama na ating Amang nasa langit. At ano yung kalooban niya? Ang ganapin ng kanyang mga utos. Yun ang kalooban ng Ama. Bagamat tayo ay nasa lupa, ang ating ginagawa ay ang gawang makalangit. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan balang araw. Dahil ang Rabay nang siya'y narito sa lupa, bagamat siya'y nabuhay dito sa lupa, ang ginawa po niya ay ang mga gawang ipinakita ng kanyang Ama nang siya po'y nasa kanyang kaharian. At ito yung sabi natin langit. Dito po natin maunawaan yung kwento. Na bagamat ang ating Rabay ay nagkatawang tao, ginawa po niya ang mga gawang makalangit na sinasabi na Apostol Saulo, kaya hindi po siya nagkasala. Posible ba ang tao na mabuhay na hindi nagkakasala? Yes! Dahil ang ating Rabay mismo ay nabuhay na walang kasalanan. At tayo ay mabubuhay din na walang kasalanan. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu ng Ama mula sa ating Rabay Yeshua HaMashiach na ibinigay niya nang siya namatay dito sa lupa. Anong sabi ng ating Rabay? Bago siya umakyat sa kalangitan, hintayin ninyo, sabi ng Rabay, ang banal na Espiritu na ipabababa ng Ama upang tulungan kayo na ganapin ang kanyang kalooban. That is the reason why kaya nating gawing maging banal sa harapan ng Ama dahil sa banal na Espiritu. Ito lamang po yung ating kakalabanin. Ang ating kaisipang makalaman na dala-dala pa rin natin paminsan-minsan. Pero kung isasantabi natin po ang kaisipang makalaman at hayaan po natin ang banal na Espiritu ng Ama na ipinadala ng Rabay na tumulong sa atin, na tutulong sa atin, magagawa po natin ang sinasabi ng Apostol Saulo. Nahahanapin natin ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ng ating Rabay Yeshua na nakaupo sa kanan ng Ama.
Magagawa po natin na gumawa ng mga gawang makalangit. At hindi po yung gawang makalupa. Again, kung, anong sabing sa ulo? Kung tayo ay binuhay na maguli, nakasama ng rabay. Ang tanong, gawin po nating personal, tanong natin sa ating sarili, ako ba ay nabuhay na maguli nakasama ng rabay? Tanong po gawin po nating personal, ano po? Dahil nasusulat, work for your own salvation, sabi po ng Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, with fear and trembling. Ano po? Hindi po tayo maililigtas ng ating mga asawa, ng ating mga anak, o ng ating mga apo, o ng ating mga anik-anik sa buhay. Tayo lamang po makapagliligtas sa ating sarili. Papaano? Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagganap ng mga kautusan ng Ama na ipinadala ng Ama at ng Rabay dito sa lupa. Yun po yung paraan para matulad po tayo sa Rabay. Namamatay man ang ating katawang makalupa, bubuhayin tayong maguli. Ano po? Roma chapter 14 verse 8. Ito po. Roma chapter 14 verse 8, sabi niya rito, sapagkat kung nangabubuhay tayo now, sa Mesyas tayo nangabubuhay. Now, anong sabi niya? Kung tayo po'y nabubuhay ngayon, tayo ay dapat mabuhay para sa Rabay Yeshua HaMashiach. Anong ibig pong sabihin ni Saulo? Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo gumawa tayo katulad ng ating Rabay Yeshua HaMashiach, na walang nakitang kasalanan sa pananalita, sa gawa, at sa kaisipan. Yun po yung kwento. Nagawin natin kung gusto talaga natin ang buhay na walang hanggan. Sabi ko nga sa inyo, kung balang araw ay makakauwi kami ng aking asawa sa Pilipinas, at ako'y magsasabi sa harap ng kapulungan na ang premyo sa aking ipapagawa ay $1,000. Now siguro, lahat ng mga kapatiran na makikinig ay sasali at gustong manalo. Tama po ba? Bakit? Alam ko, gagawin ninyo ang lahat para manalo. Bakit? Dahil ang premyo ay $1,000. Lalo na kung ilalapag ko sa lamesa yung $1,000. Dahil makikita ninyo yung inyong magiging premyo. Alam ko lahat tayo o lahat kayo na makakarinig ay itatanong ninyo kung ano yung mga rules, ano yung mga kautusan na gagawin para manalo sa paligsahan. Now, hindi po ba parang ganito rin ang buhay na walang hanggan? Kung gagawin natin yung ating sinasalitang parang kwento, dahil lang sa kagustuhan nating manalo ng $1,000, ay gagawin natin ng lahat. Dahil nakita natin na totoo yung premyo. Hindi ba dapat lalo nating pagsumikapan yung magiging premyo din natin balang araw na buhay na walang hanggan, lalo pat may patutuo din tayo na nasulat na ang ating Rabay Yeshua HaMashiach na namatay ay nabuhay na maguli. Hindi po ba dapat? Bakit? Alin bang mas mahalaga? Yung $1,000 na gagawin natin ang lahat o yung kwento ng buhay na walang hanggan? Ang tanong, gaano natin kagusto ang buhay na walang hanggan? Yun po yung tanong. Parang yung kwento, gaano mo kagusto yung $1,000 na nakakita mo doon sa lamesa? Gaano mo kagusto yung buhay na walang hanggan na nabasa mong nagkatotoo na ang ating Rabay Yeshua HaMashiach ay nabuhay na maguli?
Pangalawang, anong sabi niya? Roma chapter 14 verse 8. Binasa ko na ba ito? Sapagkat kung nabubuhay tayo, sa Mesyas tayo nabubuhay. At kung mamamatay tayo, sabi niya, sa Mesyas tayo mamamatay. Anong sabi ng ating rabay? Bakit kayo mamamatay sa walang kabuluhanan? Bakit? Bakit tayo mamamatay sa walang kabuluhanan? Kung gusto nating mamatay sa walang kabuluhanan, alam nyo yung mga estudyante ko, lalo na kapag araw po ng Biyernes, at sila po ay may mahabang walang pasok, katulad po kahapon, kanina, wala po silang, yung mga seniors ko walang pasok ng 5 araw, dahil yung 3 araw ay exam ng lower years. Alam nyo kung bilin ko sa kanila, huwag kayong sabi ko, come back alive. Yes, Mr. Dante. Yun ang sabi ko po sa kanila, come back alive. Bakit? Dahil kung wala po tayong pag-asa dito sa lupa, at mamamatay din tayong katulad ng mga hayop na walang inaasahang pag-asa, abay, bakit pa po tayo magpipigil sa sarili? Ano po? Dahil alam ko, marami sa atin ang hindi pa nakaranas ng kasayahan sa sanlibutan. Tataas po rin ang kamay ko. Pero pinipigilan natin ang ating sarili sa mga kasayahan sa sanlibutan. Bakit? Sa pag-asa natin balang araw, nabubuhayin tayong maguli. Kaya sabi ni Apostol Saulo, kung tayo mabubuhay, mabubuhay tayo sa rabay. At kung tayo mamamatay, bakit tayo mamamatay ng walang kabuluhan? Mamatay tayo sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Anong ibig sabihin ni Saulo? Mamatay tayong may pananampalataya. Yun ang sinasabi ni Saulo. Mamatay tayo na may pananampalataya. Para hindi masayang ang oras, panahon at sakripisyo na ipinakita ng Rabbi sa atin na ating pinanood. Kaya sabi ni Saulo, mamatay man o mabuhay man, sa Rabbi tayo. Yun ang kwento. Mamatay man o mabuhay man, sa Rabbi tayo. Bakit? Hindi tayo nagbubo ng dugo para sa ating sarili. Ang Rabbi ang nagbubo ng dugo para sa atin. Hindi tayo nagbubo ng dugo sa ating mga anak at mga asawa. Ang Rabbi ang nagbubo para sa kanila. Kaya tandaan po natin mga kapatid ko, mamatay man o mabuhay, sabi ng Apostol Saulo, sa Rabbi tayo. Ano po? Kaya sabi dito sa pangalawang Korinto, again, si Saulo nagsasalita. Alam po ninyo, bakit ganito ang sulat ni Saulo? Dahil nang makilala ni Saulo ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa kanyang paglalakbay sa Damascus. Sa aking pagbabasa ay si Saulo at that moment is early 30s. Early 30s po ni Saulo, mga nasa 32-33. Pero the moment na nakilala po ng Saulo ang ating Rabbi, sa huling natirang bahagi ng kanyang buhay, almost 30 years, dahil nung mamatay daw siya, 61 or 62 or 63. For the last 30 years ng kanyang buhay, or for the next 30 years ng kanyang buhay ni Saulo, inuukol po niya ito lahat sa Rabbi. Kaya may karapatan si Saulo na magsabi, kung mamatay man o mabuhay man, sa Rabbi ako. Kaya sabi uli ni Saulo dito sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 15. Chapter 5 verse 15, sabi po niya, siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili. Ito yung kwento. Na tayong nabubuhay ngayon na may pananampalataya, ay hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili. Anong ibig kong sabihin? Kung tayo po'y naghahanap buhay, at yung kapatiran natin ay nangangailangan, tayo naghahanap buhay din para sa kanila. Yun ang kwento ni Saulo. Kung tayo may pagkain at yung ating kapatid sa pananampalataya ay walang pagkain, tayo'y kakain din at bibigyan din natin sila ng pagkain. Ganun yung kwento. Kung bakit tayo nabubuhay sa Rabbi. Dahil ang Rabbi ay ganito ang kanyang bilin nang siya po'y narito sa lupa. Ang mga mahihirap ay lalagi sa inyo. Hindi na bababa ang mga tinapay mula sa langit. Tayo na yung tinapay.
Tayong mga may kakayahang magbigay ng tulong sa ating mga kapatiran. Tayong may kakayahang magbigay ng advice sa ating mga kapatiran. Tayong may kakayahang mangaral sa ating mga kapatid. Obligasyon natin yun dahil tayo ang representante ng ating rabay dito sa lupa. Tayo yun na binibigyan niya ng pagkakataon. Kapatid ko, napakapalad natin kung tayo yung binibigyan ng rabay ng pagkakataon na magawin ang mga bagay na ito. Napakapalad tayo. Dahil makikita ng ating mga kapatid na nangangailangan na sila'y mahal ng ating rabay at mahal sila ng ating Amang Yahweh. Bakit? Dahil nakikilala natin sa pamamagitan ng ating rabay ang kanilang mga pangangailangan. Kaya po yung mga patutuo po ninyo, naiiyak po ako. Dahil inyong iwinawagayway, ibinabandila ang kabutihan at kaligtasan ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Pinupuri po natin ang ating Ama at ang ating Rabay sa bawat gawang mabuti na nagagawa ng bawat isa. Ibinibigay po natin ang kapurihan at kaluwalhatian sa ating Ama at sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Kaya wag po kayong tumigil sa pagpapibigay po ng inyong mga patutuo. Yun yung ating ebidensya na totoo ang ating Ama at totoo ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Kaya sabi niya dito sa 5:15, siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Lahat daw ng ating mga ibinubuhay, meaning mga salita at mga gawa, patungkol ito sana sa ating rabay. Kaya anong sabi ng rabay nung siya narito sa lupa sa mga apostol? Sa lahat ng inyong mga ginagawa, gawin ninyo ito para sa akin. Pag kayo'y tumutulong, gawin ninyo ito para sa akin. Pag kayo'y humihingi, gawin ninyo ito para sa akin. Pag kayo'y nagbibigay ng kalakasan sa kapatiran, gawin ninyo ito para sa akin. In everything that we do, para daw sa Rabay Yeshua HaMashiach. Kaya hindi natin pwedeng angkinin ang kabutihan nating ginagawa. Ito'y galing sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Ano po? Kaya tandaan po natin, yung patutuo ng ating rabay at ang patutuo ng Ama sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sabi niya dito sa unang Yohanan, 1 John chapter 4, 1 John chapter 4, verse 9 and 10. Ito, sabi niya, John chapter 4, verse 9 and 10. Dito nahayag ang pag-ibig ng Ama. Saan nahayag ang pag-ibig ng Ama ng kasukdulan? Na magmula pa sa lumang tipan, nahayag na ang pagmamahal ng Ama. Pero ang sukdulan, anang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa. Ipinanganak sa isang babae na buhay, naghirap, namatay, at nabuhay na magmuli. Yun ang pag-ibig ng rabay. Pag-ibig ng Ama. At siyempre, ang pag-ibig na rin ng rabay. Kaya sabi niya dito sa verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Ama sa atin. Bakit? Sapagkat sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Bakit? At para kanino? Upang tayo'y mabuhay. Again, ang mabuhay dito ay yung buhay na walang hanggan pa ng araw. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. At narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Ama, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit masasabi natin ganun na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Hindi po ang sanlibutan ang minahal ng Ama, kundi yung mga tao nakikilala sa Ama sa pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak na namatay para sa ating mga kasalanan. Ano po?
Kaya talasasin po natin, ano po? Yung kwento ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hebrew chapter 10. Kaya sabi po niya dito sa Hebrew, again, si Saulo ang magsasalita dito. Hebrew 10. Verse 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. For one sacrifice, sa isang sakripisyo, sa isang handog, nang ihandog niya ang kanyang sarili sa kamatayan dahil sa atin. Dahil sa atin. Ano po? Para tayo ay maging banal na katulad din niya balang araw. Dahil sa ginawa niyang sakripisyo, ano po? Ano po? At ang banal na espiritu ay nagbibigay patuturin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi niya Mang Yahweh, ilalagay ko ang ating mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Ito yung dahilan kung bakit malapit tayo sa kautusan ng Ama. Sa lahat ng mga mananampalataya, mayroon tayong urgency na matuto, malaman ng salita ng Ama. Yun yung banal na espiritu na gumagabay sa atin. That is the reason why gusto nating matuto. That's why hindi natin naalintana ang 1 hour na sermon o 2 oras kung minsan, 1.5 hour. That's why hindi natin alintana na ang women's ministry ay 2 oras kung minsan. Ang men's ministry, ganun din. Ang Bible study, ganun din. Dahil ang banal na espiritu ang gumagabay sa atin sa ating kagustuhang matuto. Yun ang dahilan kung bakit inilalagay ng Ama sa ating pangunawa sa kanyang mga salita. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa, hallelujah, dahil sa ginagawa natin sa kautusan ng Ama na ibinibigay natin o binibigyan natin ng pagpapahalaga. Nagbibigay tayo ng panahon para matuto at ito'y nakikita ng Ama. Kaya naman natutuwa ang banal na espiritu. At dahil dito, sabi niya, pinapawalang sala ang ating mga kasalanan ay hindi na inaalala pa. At kung saang may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog pa tungkol sa kaya hindi mo na kailangan pang maghandog. Ikinikwento ni Saulo ang dahilan kung bakit niwala na ang kautusan sa lumang tipan na paghahandog, bakit ito'y tinubos na ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Ano po? Tinubos na niya. At wala nang paghahandog at wala nang susunod pang paghahandog para sa mga kasalanan. Hebrew chapter 10, verse 26. Etong sabi niya. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, kung sinasadya pa natin, even after na marinig natin ang kwento ng Rabbi ngayon, even after na makita natin ang kamatayan ng Rabbi, even after na makita natin yung paghihirap ng Rabbi, at ginamit pa rin natin ang ating mga sarili at mga sangkap ng ating mga katawan para magkasala. Etong sabi ni Saulo, kung sinasadya pa rin natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, after na maunawaan natin ang kwento, kapatid ko, wala kang excuse. Nang malaman mong kwento kung bakit nabuhay sa lupang ating Rabbi. Nang malaman mong kwento kung bakit siya namatay sa tulos. Nang malaman mong kwento kung bakit siya nabuhay na maguli. Kapatid ko, wala kang excuse. And even after this, tayo pa rin ay willfully na magkasala. Anong sabi niya? Dadagdag ko aking sarili. Bakit? Dahil sasabihin natin, tao lang tayo. Tama po. Pero tanggalin natin yung salitang tao lamang po tayo. Bakit? Dahil ang banal na espiritu ay nasa atin na ipinadala ng Ama para tulungan tayo. Pero even after that, dahil kung minsan sinisikil natin ang banal na espiritu, sabi nga niya, do not quench the spirit, sabi po ni Saulo. But sometimes we do.
Sometimes we do. Kaya nga nakakalagpas yung kasalanan sa atin. Yung pagiging ating makaisipang makalaman, kaya nakakalagpas yun. Parang ito yung kwento ni Sister Marilis nung isang araw. Lumalagpas sa atin yung, kung minsan nakakahulagpos yung kasalanan. Bakit? Dahil we quench the Spirit. Yun ang dahilan kung bakit yung ating mga bibig kung minsan hindi mabigyan ng renda. Because we quench the Spirit. Kaya kung minsan itong ating kaisipan nakakagawa ng kasalanan at nag-iisip ng masama. Bakit? Dahil we quench the Spirit. Sometimes may lumalagpas. Pero kung tayo po'y magpapasakop, anong sabi niya? Santiago chapter 4 verse 7, kung tayo'y magpapasakop sa Ama, ang dyablo walang kapangyarihan sa atin. Pwede nating sabihin sa dyablo, get away from thee. Lumayas ka, dyablo, sabi mo. At siya po'y aalis sa atin. Yun ang ating kapangyarihan. Kung magpapasakop tayo sa Ama, kung magpapahinuhod tayo sa banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Saulo, do not quench the Spirit. Ano po? Kaya sabi niya, kung sinasadya natin ang pagkakasala, matapos nating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, anong sabi niya? Wala lang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. There's none. Maliban na lamang yung dagat-dagat ang apoy balang araw. There is no more sacrifice for you, sabi ni Saulo. Hindi na muling papayagan pa ng Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak na mamatay for the second time dahil sa ating kasalanan. Hindi na po niya gagawin. Once is enough. Ano po? Once is enough. Ano po? Kaya sabi ni Saulo dito, huling mga talata na po natin, unang Pedro, hindi pala Saulo, Pedro, kakusano, unang Pedro chapter 1 verse 13. Kaya sabi ni Pedro, kaya't mga kapatid ko, inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Gear, sabi niya, bigkisin ninyo inyong pag-iisip. Lagyan nyo daw ng bigkis para hindi makahulagpos yung mga kaisipang makalaman. Bigkisin daw natin yung ating kaisipan. Bantayan natin. Yun ang ibig sabihin ni Saulo, ay ni Pedro, para hindi lumagpas yung mga kaisipang makalaman. Bigkisin ninyo ang inyong pag-iisip, sabi ni Pedro, na maging mapagpigil kayo. Mapagpigil. Kontrolin niyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga kaisipang makalaman, sabi niya. At ilagak na lubos ang inyong pag-asa saan? Sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito yung kanyang pagdating. Na makikita natin balang araw kung ating makikita. Pero kung hindi man natin makita sa araw ng paghuhukom, makikita din natin ng mukhaan ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya ganon din ang sinabi ni Job. Sabi niya, alam ko, sang araw, sabi niya, makikita ko ng mukhaan ang aking Rabbi. Yun ang sinabi ni Job. Job yun sa lumang tipan. Pero sinabi ni Job, I know I'm going to see my Redeemer, sabi ni Job. Ibig sabihin, alam ni Job na may buhay na walang hanggan. Lalo na tayo na dapat matuwa. Dahil ipinabasa sa atin at ipinabatid ng ating Rabbi sa kanyang salita at sa mga salita ng kanyang mga apostol. Kaya sabi niya, bigkisin ninyo yung mga baywang ng inyong pag-iisip, na gaya ng mga anak na matalimahin. Huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa walang kaalaman. Nung wala kayong alam, may excuse kayo, sabi ni Pedro. Pero ngayon wala na. Wala na kayong excuse. Bakit? Tinuruan na tayo ng Rabbi. Kaya wala na tayong excuse. Ngunit yamang banal na ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo saan? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay na wala kang excuse. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, wala tayong excuse. Sa pananalita at sa gawa, wala tayong excuse. Sa pag-iisip, wala tayong excuse. Mga kapatid ko, tayo po ay dapat maging, balikan ko ang verse 14, gaya ng mga anak na matalimahin bilang
masunuring mga anak. Tayo po'y mga anak ng ating Amang Yahweh. Kung sinusunod po natin ang kanyang kautusan. Hindi po niya tayo tatawaging alibughang anak o suwail na anak kung sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Parang ganoon din po sa ating mga magulang sa laman. Pag tinuturuan natin ang ating mga anak at hindi sila sumusunod, tayo po'y nagagalit. At dumarating sa sukdulan ng galit po natin na sila'y masasabihan ba nating suwail na anak isang araw. Ganon din po ang mangyayari sa atin na pag darating po yung sukdulan ng galit ng Ama, tatawagin din niya pa tayong suwail na anak after na ginawa po niyang lahat sa atin. And still, tayo po ay suwail. Hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Dahil hindi tayo nanampalataya sa bugtong na anak na pinadala niya dito sa lupa na mamatay para sa atin. Tatanggapin po natin yung galit ng Ama balang araw. At alam po natin ang kwento na ang galit ng Ama ay sa mga taong itatapon niya sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid ko, wala nang sakripisyo para sa atin, katulad ng sinasabi sa 10:26 ng Hebrew. If we blatantly, willfully, na tayo po'y magkasala. Nabuhay po ang rabay para sa atin. Namatay ang rabay para sa atin. At sa kahuli-hulihan, nabuhay po siyang muli para sa atin. Dito po ipinamalas ng Ama ang kanyang pagmamahal sa atin. Walang maliw na pagmamahal dahil nasusulat hanggang ngayon. Ang ating rabay at ang ating Ama ay naghihintay pa rin sa atin. Kaya nga hindi pa bumabalik ang ating rabay. Nagbibigay pa siya ng pagkakataon sa atin. Anong sabi ng ating Amang Yahweh? Unang Pedro chapter 3 verse 9. Anong sabi niya? Unang Pedro. Tama ba? No, unang Pedro. Pedro ba yun? O pangalawang Pedro? Chapter 3, verse 9. Pangalawang Pedro pa po, hindi unang Pedro. Pangalawang Pedro. Hindi mapagpaliban si Amang Yahweh tungkol sa kanyang pangako. Yung kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Hindi po niya yun pagpapaliban. Hindi po niya nakakalimutan. Gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi, anong ginagawa niya? Siya ay nagpapahinuhod sa atin na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Yun pong dahilan kung bakit hindi po kinakalimutan ng Ama at hindi pa siya dumarating at hindi pa niya pinapadala ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung naririnig po natin ang kwentong ito, may pagkakataon pa po tayo. Wala tayong excuse. Mayroon pa po tayong pagkakataon. Pero sa araw po ng paghuhukom at hindi natin ginawa ang mga bagay na pinapagawa sa atin, wala po tayong excuse. Alam natin ang kwento kung bakit nabuhay ang rabay, ipinanganak dito sa lupa, namatay, at nabuhay na maguli. Ito po'y dahil sa atin. At dahil sa pagmamahal ng Ama sa atin, at higit sa lahat, ang pagmamahal ng ating rabay sa atin. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. And I pray na tayo po binigyan ng pangunawa at kaalaman na naunawaan natin ng kwento. Kaya every time po na tayo po ay makakaisip na gumawa ng masama o kasalanan at salangsangin natin ang kautusan ng Ama, maalala natin yung hagupit at lantik ng hagupit na ibinigay sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. 39 slash na siya po'y nagbubo ng dugo para sa atin. Mga kapatid ko, ang pagpapala po ng Rabay ay sumaatin, naway ang kanyang pangunawa at kaalaman ay mapasa atin, at naway ang banal na Espiritu po ng Ama sa pamamagitan po ng ating Rabay Yeshua HaMashiach ay manatili po sa atin na tayo po'y magagawa ng kanyang kalooban hanggang hinihintay po natin ang ating Rabay or
hinihintay po natin ang araw na tayo po'y kunin na ng Ama. Mamuhay po tayo ng may pananampalataya. At ang lahat po ng ating ginagawa ay gawin po natin alang-alang sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Amang Yahweh at purihin po ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po, maganda pong gabi, and shalom. Hallelujah.